Pilipinas, narito na ang mga tapang balita sa oras na ito. Panibagong alegasyon ni Vicky Sara laban kay Pangulong Marcos, tinawag ng Malacanang na walang basihan at sustansya. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Tinawag ng Malacanang na walang batayan at walang sustansya ang inala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang charter change para manatili sa pwesto. Itong naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ng Vice Presidente na inuuna lang ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga may kaso sa International Criminal Court gaya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa bago isunod ang tiyatsa. Ayon kay VP Sara, batay ito sa mga naging pahayag daw ng Pangulo sa international media, kaya naniniwala siya na kapag naisulong daw ang tiyatsa, hindi bababa sa pwesto ang presidente gaya ng naunang babala ng kanyang ama noon. Ngayon man maring pinabulaanan ni Castro ang akusasyong ito ng Vice Presidente. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa Himpilang May Totonglas DWIC. Ng PNP report. Tonglas DWIC ng babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maritime Watch kontra drug smuggling. Pinaiting ng PNP report mula kay Patrol 17 Jopel Pelenio. Handa ang PNP na arestuin si Senator Bato de la Rosa kahit pa nasa protective custody ito ng Senado. Ngunit paglilinaw ng PNP na dapat na masunod ang mga legal na proseso sakaling isilbi na nila ang warrant of arrest ng ICC na mula sa dayuhang bansa. Pahayag ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuaño na binibigyan ng proteksyon ng Senado si Senator de la Rosa upang mapangalagaan ang mga kapwa mambabatas at mga kawani ng Senado na may kinakarap na kaso o akusasyon. Sinabi ni Tuaño na maaari nilang isilbi ang ICC warrant sa pamamagitan ng dalawang paraan na nakabase sa isinasaad ng batas. Una, ang extradition proceedings na dapat munang magkaroon ng court order mula sa Judicial Court ng Pilipinas at ikalawa, ang direct surrender o idadaan ang ICC warrant sa Interpol sa pakikipagkoordinasyon sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, NBI at PNP. Nakaantabay lamang ani Tuaño ang PNP sa kung alin sa dalawang pamamaraang ito na nakasalig sa batas ang kanilang susundin. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Bato muli nagpasaklolos sa Korte Suprema. Ang detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Samantala, naghandog ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng iba't ibang gamot na nagkakahalaga ng 60,000 piso sa lalawigan ng Basco, Batanes. Isinagawa ang turnover ceremony sa pangunguna ni PCSO Assistant General Manager for Charity Sector Attorney Lauro Patiag kasama si Medical Services Department Manager Dr. Clarissa Ferrer sa Conservatory Building ng ahensya noong Mayo 7. Tinanggap naman ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. na ang mga gamot na ipamamahagi sa isang medical program. Bahagi ito ng layunin ng PCSO na palakasin ang abot-kayang serbisyong medikal para sa mga komunidad sa buong bansa, partikular na ang mga geographically isolated areas. Tandaan, sa PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Samantala, isa pang resolusyon na layong imbestigahan ang Peanut Gallery Media Network inihain sa Kamara. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Isa pang resolusyon ang inihain sa Kamara para maimbestigahan ang Peanut Gallery Media Network o ang PGMN. Sa House Resolution 1009 ng Makabayan Block, tututukan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation ng PGMN. Nakabaloob sa resolusyon ang iba't ibang online episodes ng mga tauhan ng PGMN, kabilang ang pag-uugnay sa mga progresibong organisasyon at mga kongresista sa Communist Party of the Philippines o ang New People's o kasama ang New People's Army. Sisilipin din ang posibleng paggamit ng pampublikong pondo sa pagpapakalat ng mga red tagging content matapos na i-repost at i-promote ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ang NTF-LCAC ang post o videos ng PGMN. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative
Representative Sara Elago, ang red tagging ay nagiging cheap na paraan para makakuha ng clicks, clout at engagement kung saan ay nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng publiko at demokratikong karapatan. Bukod pa dito, ang mga bara-barang bintang ay ginagawang bala para mangharas at manira ng mga aktivista, mga progresibong grupo at mga kritiko ng gobyerno. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impinang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senator Bato muling nagpasaklolo sa Korte Suprema. Ang detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Nagpasaklolo muli sa Korte Suprema si Senator Ronald De La Rosa at hiniling na pigilan si dating Senator Antonio Trillanes IV, National Bureau of Investigation at iba pa na siya'y arestuhin gamit ang inisyong arrest warrant ng International Criminal Court. Hiling din ni Senator Bato na pagbawalan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Philippine Center on Transnational Crimes na ipatupad ang naturang warrant. Iginiit ng senador na hindi siya dapat ma-arresto, idetine at isuko sa labas ng teritoryo ng bansa dahil wala namang warrant mula sa lokal na korte dito sa Pilipinas. Partikular na inihain ng mambabatas sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ang very urgent manifestation of supervening events with reiterate pressure sa Korte Suprema. Hiniling din De La Rosa na mag-issue agad ng temporary restraining order para maipatigil ang pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest. Patrol 24 June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News App at DWIC News website. Ako po si Rhea Belmedina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.